Praise God. So, welcome to our Sunday worship service. We are so glad you could join us today. And especially do sa ating mga nasa live stream. Welcome sa inyo din as you join us online. And we are so blessed and we praise God dahil kahapon po we just finished our homiletics class. Palakpakan naman po natin yung... we have 7 students na nag-take up po ng homiletics class for 3 months. 3 months ba tayo? Tama ba? Yung mga nag-homiletics. O, taas kamay yung mga students ko dyan. Yung pito. Nandyan ba? Wala na po. Napagod na sila. Taas kamay. Be proud. Come on. Natapos niyo eh. Sino pa? Yan. Taas kamay. Yan. Taas kamay. Si Daniela. Sino pa? Yan. Taas nyo naman yung kamay nyo. Parang nahihiya kayo. Taas kamay. Yan. Sino pa? Si Kiko. Sino pa? Si Jeff. Yan. Si Jeff. Palakpakan naman natin si Lord. Si Joy. Galing sa Antipolo. One of our leaders there. Sino pa? Si Mitch. Si Mitch. Ayan. Si Mitch. At si Dave. Si Rona. Ayan. Si Rona. Praise God. Ang gagaling po niyan. At nakakatuwa dahil may mga natitrain po tayo ng mga manggagawa ng Panginoon. And it's all for the glory of God. Amen? Amen. So, last week, we began our series in the book of Hebrews. And we entitled our series, Anchored in Christ. Everybody say, Anchored in Christ. So, last week, ay natutunan natin in Hebrews chapter 1 that Christ is supreme. He is the final revelation of God. He is the King and Creator, and wala na ibang dahilan para mag-doubt tayo sa Kanya. He is worthy of our trust and devotion. So today, we continue our series in the book of Hebrews, and before we begin, let's all bow down our heads and let us pray. We thank you, God, for this morning. Salamat, Panginoon, for another opportunity to study your word. We ask of your Holy Spirit to continue to feed us and provide us the revelation, Lord God, that we need today. Bigyan niyo po kami ng mensahe na magbabago ng aming buhay. Lord, don't just let this be another Sunday service na a-attend kami and then walang mangyayari. Lord, we want our lives to be changed forever. Lord, open our hearts, our minds, and give us understanding. Help us to grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lord, we ask, Lord God, that you would speak into each of us today. Ikaw po ang maparangalan, ikaw mag-glorify. Anoint your servant, use me, Lord, as your mouthpiece. Speak through me today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Come on, let's give God the best clap offering, yung pinakamalakas para sa Panginoon. Okay. Alam ko po, malamig ngayon. So kung makakatulog kayo, bibigyan namin kayo ng unan. Wag naman. So check nyo yung katabi nyo, baka makatulog. No? Okay. So there's a pastor who conducted a lunch meeting for 10 members who are just baptized. No? So yung kakabaptize pa lang na bagong membro nila ay niyaya niya mag-lunch. At kinausap niya ang mga ito at ang sabi niya, alam niyo ba, kayong 10, may isi-share ako sa inyo. Hindi niyo ba alam na according sa church statistics dito sa atin, alam nyo ba na kayong 10, okay, na kasama ko ngayon, within 3 years, yung isa sa inyo ay aalis ng church dahil nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa. 3 sa inyo ang aalis ng church dahil may nakakalungkot na bagay na nangyari sa buhay ninyo. And maaari, you are hurt, and you decided na umalis na lang ng church. Isa sa inyo, ang aalis din ng church, dahil maaari magkakaroon ng malaking trahedya sa buhay ninyo, na magiging dahilan para ma-discourage kayo, at magpaalam na umalis na lang ng church. Dalawa naman sa inyo, ang aalis dahil sa moral failure, at sa tindi ng kahihiyan na nasasapitin niya, ay hindi na siya makaharap sa simbahan, kaya magpapaalam na lang siyang umalis. Or baka hindi na magpaalam. At another 2 of you would leave because you're no longer interested in the things of God. Mawawala na lang ng gana.
So out of 10, sabi niya, kung accurate ang statistics na ito, at the end of 3 years, only one will remain happily, faithfully serving God. So it's just 1 out of 10 people or 1 out of 10 new members ang maaaring magpatuloy. Hindi natin alam kung accurate yung statistics na yon, no? We don't know. We don't really know. But looking at our church for the past years, since when I started the ministry, I saw this as a reality. At nakakalungkot isipin na mas marami po sa mga kasama natin ang nawala sa church compared sa mga nanatili sa faith. I understand na may mga iba sa atin na lumipat lang ng ibang church and nagpapatuloy pa rin naman. Praise God for that. Nagsisimba pa rin, they are still in the fellowship. But I suspect that many of those people who went out from our church, lahat po sila may not be even worshiping God anymore. Maaari nag-decide na lang po sila na, siguro one day, sabi na, di na muna ako mag-church ngayon. And then yung isang Sunday na yon, naging 1 month na, and naging 1 year, at naging 10 years na. Hanggang ngayon, di na siya nag-church. So, what happened? Bakit ganon ang nangyayari sa church? Bakit maraming mga umaalis ng church? And siguro, ito ring mga tao na ito na umalis ng church, ay kung kausapin mo sila ngayon, ayaw na nilang pag-usapan si Christ. They don't want to talk about Jesus anymore. And maybe, siguro po kayo, may mga kilala kayo ng mga kaibigan ninyo na unti-unti, no, na nag-drift away from the faith. And maybe yourself. Now, the reality of faith is drifting, or maaari doubt is creeping in your heart, pinapasok ka na ng doubt, marami ng mga questions ang nag-a-arise, and the reality and the relevance and the importance of your faith in Christ is slowly fading away. At ito po, ang reality na ina-address sa atin ng Hebrews chapter 2. Kaya turn your Bibles with me this morning to Hebrews chapter 2, beginning with verse 1 up to 4. That will be our main text. Ano sabi ng author? Hebrews chapter 2, beginning with verse 1. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Everybody say, drift away. Yan. So that we do not drift away, for since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed among to his will. Basahin nga natin sa Tagalog, kahit yung verse 1 lang. Meron ba dyan sa screen natin Tagalog? Kung meron lang. Kung wala po, okay lang po. Hindi po ako magtatampo. Hindi po ako alis ng church. Okay, basahin natin yung verse 1. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Okay, panghawakan mabuti. Yun, ganda, ang bigat. So, pay much closer attention to what we have heard. Bakit kaya ito? Again, in this case, in our study in the book of Hebrews, ito po yung pinaka-context, di ba? May mga Christians na unti-unti na pong nangihina sa kanilang faith, and they are tempted to go back to their old ways, to their old religion. They don't want to put their trust and devotion to Christ anymore.
Some of them may have been complacent. Yun yung tinatawag natin ng mga spiritual drifters. They drifted away. Kumbaga nag-fade away. Hindi lang pala sa basketball yung fade away, no? Pati sa faith may fade away pala. Nagfi-fade na yung kanyang faith sa Panginoon. Unti-unti nang humina. So hindi po ito biglaan. Okay? Kaya nga unti-unti, kumbaga parang parang dahan-dahan kang tinatangay. Dahan-dahan kang tinatangay palayo. Okay? So last Friday, kami po ay nag-outing. Pumunta po kami ng dagat. And isang bagay na nangyari doon, yung anchor namin ay natanggal doon sa lubid. So, okay lang naman daw yon kasi kontrolado naman ng mga bangkero. Pero napansin ng isang kasama namin, kasi nagsusnorkeling kami. Sabi ng isang kasama namin, si Jella yata yun, hala, lumalayo na tayo. Sabi niya, di ba doon tayo kanina? Sabi, talaga ba? Doon ba tayo kanina? Hindi ko na napansin, kasi nag-enjoy kami. Hindi kami napansin, yung bangka namin lumayo na doon sa unang spot. Kasi walang angkla. Okay, na-try nyo na rin po ba magsumakay ng kayak o ng bangka, tapos malakas yung agos ng ilog, tapos sinasagwan nyo siya pasalungat. Na-try nyo na ba yun? Okay, tinry nyo tawirin. Okay, kung di nyo pa na-try, itry nyo na. Sayang yung illustration ko. Okay, so tinatawid nyo. No? Pag hindi kayo sumagwan at kinounter yung current ang tawag natin, yung agos, ano mangyayari? Aagusin kayo, sasama kayo doon sa agos. Okay? Sometimes that also happens spiritually. If you're doing nothing to grow in your spiritual maturity, kung wala kang ginagawa, you will drift away. Kaya nga mapapansin mo, madalas yung mga tao na nawawala sa church, hindi naman biglaan eh. Unti-unti. Amen? That is why ito pa lang, yung title pala na series natin, this is very important. We are to be anchored in Christ. Okay? And our title this morning is Don't Drift Away. Sabi mo sa katabi mo, don't drift away. Okay? Don't drift away. We must be anchored in Christ. So ito isang bagay po na vulnerable ang lahat. Okay? Wala pong immune sa possibility na maaaring ikaw ay papalayo na, and eventually, tuluyang ka ng malayo sa tunay na Diyos. And this is the message that I pray na lahat po tayo seryosohin po natin. Because it is absolutely relevant. Maaari, one day, you're happily worshiping God, you're serving God today, but who knows what will happen in the next 3 years, 5 years, 10 years. Okay? So sinasabi ng author, pay much closer attention. Ang sinusulatan po ng author dito ng Hebrews, hindi po mga tao na wala sa church, mga taong hindi pa tinanggap ang Panginoong Hesus. He's writing to people who have already heard the gospel. People who have already accepted Christ. Okay? So ang tanong, Pastor, tama ba yung narinig ko? Ang isang Kristiyano ay maaaring tangayin, papalayo o mapalayo to the extent na i-deny niya na ang kanyang faith at tuluyan niya ng iwanan at lisanin ang pananampalataya sa Diyos? Pastor, mawawala ba ang kanyang kaligtasan? Is it even possible na mawala ang kaligtasan? Now, it's a very good question, and the answer is affirmative from the Bible. Malinaw po ang sinasabi ng Bible na kung talagang tayo po ay tunay na anak ng Diyos at tunay po tayo na born again, we will never lose that salvation. We have eternal security. So you won't lose your salvation. You will be forever. You're going to be God's child forever. So Pastor, bakit sinasabi ng author dito, there's a possibility na itong mga kasama sa simbahan ay mag-drift away sa faith. Okay? So, maaari kasi,
itong author, aware po ang author na sa church, marami pong mga tao na mukhang Christian, kumakanta na parang Christian, nagbubuklat ng Bible na parang Christian. Parang Christian talaga. Kung magdamit at umasta parang Christian, pero ang totoo sa loob, hindi pa talaga nabago ang puso. Kaya po, ito po ay kanyang warning sa mga Christians. He's warning the church that there can be a possibility na merong isang tao na nasa simbahan and eventually that person can fall away. Hindi ibig sabihin na mawawalan siya ng kaligtasan. The point is, maaaring hindi talaga siya pa naliligtas. Maaaring hindi pa talaga niya nakamtan ang kaligtasan. He may be still unconverted, unsaved pa talaga, unregenerate. Okay? Ito po yung in-explain din ni Apostle John. Sabi niya sa kanyang epistle, they went out from us, but they were not of us. Because if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us. So yung pag-alis ng mga tao sa pananampalataya at pagtalikod nila sa Diyos, kahit na nakasama na natin sila sa church, kahit na matagal na natin sila nakasama sa paglilingkod, din nagulat ka, ba't nawala? Nawala ba yung kaligtasan niya? Hindi. Maaaring hindi talaga tunay yung pananampalataya at kaligtasan na meron siya. Kasi kapatid, kung tunay ang faith mo, magpapatuloy yan. It will endure. Everybody say endure. Okay? So sa church po, there's always a mixture of people who profess their faith and people who possess faith. Magkaiba yung mga taong sinasabi lang nilang may faith sila at yung mga taong meron talaga silang faith. Actually, yung taong may faith, kahit di niya sabihing may faith siya kay Christ, makikita mo yun sa buhay. Professors, hindi yung mga professors sa college. Professors are people who profess Jesus, but they eventually fall away from the faith. Yung mga possessors naman ay mga tao na pinoprofess din si Christ pero nagpapatuloy sa faith. So paano, Pastor, malalaman kung sino ang nagpo-profess lang at sino ang nagpo-possess talaga ng faith? Now, brothers and sisters, time is the test. Sabi ng Bible, those who endure to the end will be saved. So hindi mo pwedeng sabihin, Lord, 2012 hanggang 2020, nag-church ako, ha? Eh, sabi niya, 2040 na ngayon, ba't di mo tinuloy? Eh, kahit nag-church naman ako, ha? Nagkaroon naman ako ng faith sa iyo, ha? Totoo yun. Minahal naman kita. It's not you, Lord. It's me, di ba? Pwede ba yun? Sabihin natin kay Lord, nagkaroon naman ako ng faith, ha? Kapatid, ang totoong faith dapat nagpapatuloy hanggang wakas. Nag-e-endure. Okay? Nagpapatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. So time will test kung sino talaga ang magpapatuloy. Kasi, alam niyo po, simula bata hanggang ngayon, I saw the ministry, nakita ko paano magpastor sila daddy, and I saw a lot of people in the ministry. They were faithfully serving God. They were worshiping God. Umiiyak. They experienced spiritual miracles, spiritual gifts, nagsispeak in tongues, ang gagaling mag-preach, ang gagaling magpagamit sa Panginoon. They were always active in the church and then just one day, nawala sila. Hindi ko na sila nakita. Nakakalungkot. Okay, hindi may mga bagong dumarating. Pero yung mga dati na nagsimula sa faith, na umalis at tumalikod sa Panginoon, doon ako napatanong, sabi ko, Lord, what happened? Are those people really saved? Again, yung sinasabi ni John, ni Apostle John, yung pag-alis ng mga tao at pagtalikod nila sa faith ay patunay lamang na yung kanilang faith ay hindi talaga tunay na faith. Kasi dapat po nagpapatuloy.
So let's look at God's message to us in our text. Okay? So what is God's message to complacent Christians? Yan po ang tema ng pag-aaralan natin ngayon. We'll answer that later. Pero tingnan natin ang text natin. Okay? Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa mga complacent Christians? When you say complacent, what does it mean? Pag sinabing complacent, masyado ng nasanay sa routine, masyado ng naging relaxed. Sinabi niya, okay na. Kasi nasa ministry na ako eh. Okay na, tapos na yung homiletics eh. Hindi, joke. Okay na. Nasa church naman ako. And I'm still attending church. Hindi naman ako absent eh. Lagi naman ako nasa church. I'm still in the ministry. Nagiging complacent. Pero hindi niya namamalayan yung kanyang heart is slowly drifting away. Pwedeng nasa worship team na siya. Tapos pagtapos, lalabas, di na makikinig ng word. Di ba? Bakit yung kantahan lang bang mahalaga? Di ba? Lalabas na, hindi na makikinig. Okay na, alam ko na yan eh. Nabasa ko na. Then, matured naman na ako eh. Pwedeng mangyari din sa mga pastors like me. It can happen to me. It can happen to each and every one of us. Every leader, every person in the ministry can be a complacent Christian. At ito ang danger ng complacency. Tingnan natin ang text natin. At ano ba ang pinapakita dito at sinasabi ng author? Number one, makikita natin there's a call to vigilance. Pag sinabi po nating vigilance, yung pagiging mapagbantay, yung pagiging watchful. Sabihin po natin watchful. Vigilant yan, ibig sabihin yan. Vigilant. Nagbabantay. Okay? Ang sabi ng author natin, magbantay. Pay attention. Pay most careful attention. Therefore, to what we have heard, so that we do not drift away from it. Yung word na therefore, ito po ay ibig sabihin nakakonekta siya doon sa chapter 1, yung pinag-aralan natin last week. Pinapakita doon na si Kristo, ang final revelation, He is the creator of the universe, He is the King, He is the highest authority in the whole universe, so you should put your trust and devotion to Christ. Kaya naman, dahil pala supreme si Christ, bantayan mabuti ang sarili. Kasi, isipin mo na lang na kay Christ yung final revelation. Si Christ ang only way para tayo ay makapasok sa langit. Pag hindi mo binantayan ang sarili mo at nawala ka sa faith, bumagsak ang faith mo kay Christ at lumayo ka sa Kanya, wala ka ng pag-asa. Wala na pwede magligtas sa'yo. Kung aalis ka pa sa pananampalataya mo kay Kristo, at ipagpapalit mo siya sa ibang bagay, talo ka. Therefore, sabi niya, pay much closer attention. Because of who Jesus is and what He has done. Grabe po, wala pong ibang nakagawa ng ginawa ni Jesus. We cannot afford to be careless in our faith. Huwag maging pabaya, huwag maging complacent sa pananampalataya. Pay close attention. It literally means to focus urgently and diligently. Sipagan mo. Alam niyo yung attention? Everybody say attention. Pag sinabi attention, ibig sabihin ito po, isang bagay ito na hindi nangyayari automatic. You need to work. Okay? You need to work on giving your attention to the Word of God, to the gospel. Kailangan talagang disiplinahin mong sarili mong makinig, ibigay ang atensyon, ibigay ang lahat ng focus mo, sipagan mo. And the writer uses the image of drifting away. Parang ang picture dito ay yun nga, yung nangyari, yung boat na tinatangay ng alon, tinatangay ng current. O sige, kahit hindi boat, sino po nakatry na mag-swimming sa dagat? Tapos, andito yung cottage nyo, at naglalaro-laro lang kayo, di ba? Palutang-lutang lang kayo. May nagulat kayo, yung cottage nyo nandun na. Na-experience nyo ba yun? Parang ayaw nyo talaga magdagat, no? Sige, okay. Pero na-try nyo na ba yun? Kasi nag-swimming ako dati, tapos nagpapalutang-lutang lang ako. Nilagay ko yung bag ko doon, yung tsinelas ko, tapos yung
Yung mga gamit ko. So tinandaan ko, kulay yellow, red, nandun yung ano. Natatanaw ko pa, sabi ko. Maya-maya, habang nagpapalutang lang ako, nagpapalangoy-langoy ako, nag-enjoy kami ng mga tropa, ando na. Parang nausog ako. Yung pala, natatangay na ako ng current. Okay? So yun yung picture na sinasabi na magbantay, baka natatangay ka na. Kasi hindi mo mamamalayan kung natatangay ka na eh. You can be carried away by the current. Tandaan po natin, the Christian life requires active attention. Hindi ito isang, basta okay na, nakay-Christ na ako, kalimutan ko na yan. Importante, nakay-Christ na ako. Gawin ko na ulit kung anong gusto ko. Tandaan po natin, the world, our flesh, and the devil are constantly pulling us away from Christ. Yung laman mo, yung desires mo, yung impluensya ng mundo, at yung mga demonyo na nakapaligid sa atin, yung mga demon spirit, ay patuloy na hinihila tayo papalayo sa faith. At hindi mo mamamalayan, ang layo mo na pala. Okay? So if we don't hold on, if we are not anchored, we will drift away. Tatangayin ka talaga. Pag di mo binantayan, maaaring matangay ka palayo kay Christ. So ask yourself, are you paying close attention to God's Word? Kahit sa pakikinig lang ngayon ng salita ng Diyos, naibibigay mo ba yung attention mo? Maybe you've attended services. Yeah, nandito ka. But naalala mo pa ba yung napag-aralan natin? Or maybe distracted ka na ng phone mo, distracted ka na ng mga gagawin mo mamaya, distracted ka na ng mga activities mo tomorrow. Niisip mo na kagad saan ka pupunta, may racket ka, may trabaho ka, may negosyo ka, distracted ka na ng maraming bagay. And so, you just exist, but you never really experience life in the church. Pwede kasi nag-i-exist na lang tayo sa church, pero wala na talaga yung church life. Hindi mo talaga na-experience yung fellowship, yung ikaw mapagpala ng salita ng Diyos. Hindi mo na nga natatandaan yung mga sermon pag uwi mo eh. Natatandaan mo na lang, nando ka sa church, malamig, nakatulog ka. Di ba? At ginising na lang nung offering time na. So natulog ka uli, di ba? Kasi offering na. Joke lang. So, are we paying close attention to God's Word? Or maaari, pwede kasi naging passive ka na. Pag sinabi natin passive, yun na yung parang nagpapatangay ka na lang. Okay? Come what may. Kung anong mangyari, di ano. Diba? So, kung tangayin, di tangayin. Kung tamarin, di tamarin. Kung di makapag-devotion, di okay lang. Kung di makapag-pray, okay lang. Kung naka-absent, okay lang. Sorry, tao lang. Well, ganun talaga buhay. Di ba? Kung nabisi sa trabaho, well, busy talaga eh. Wala, kailangan kumita. Well, papakainin mo ba kami? Wala naman kayong binibigyan ng pera sa amin. So, magtatrabaho talaga ako. Well, ganun talaga. Kung malayo sa church, malayo sa Panginoon, wala eh. Ganun talaga. That's passive yun. So, nawala yung passion. Naging passive na lang tayo. At ito yung pinaka-nakakatakot. Kasi po pwedeng nag-a-assume ka na lang na secure pa rin ang kaligtasan mo, pero ang totoo, unti-unti ka ng palayo kay Kristo. Kasi wala ng daily engagement, daily time for prayer and meditating His Word. Remember, neglect is the silent killer of spiritual growth. Okay? Neglect is the silent killer of spiritual growth. Paki-flash nga, meron yata tayo dyan. Yan. Yan. Andiyan na yan. Yun, okay. So neglect is the silent killer of spiritual growth. Lahat ng bagay na pinapabayaan, okay, ay nakakamatay. Yung mga saksakan nyo sa bahay, pag pinabayaan nyo, nakakamatay. Yung apoy, pag pinabayaan nyo, nakakamatay. Diba? Yung bata, kapag pinabayaan nyo sa kalsada, delikado, marami na ding nadisgrasya. Kawawa mga bata. So lahat ng bagay, kapag napapabayaan, merong neglect, ganun din sa spiritual life natin, ito rin ang papatay ng passion mo, ng apoy mo. Isipin mo lang, kagagaling mo lang ng New Life Retreat, kagagaling mo lang ng life group ninyo, on fire ka, kaso
sa mga dumaang araw, you neglected your prayer life. You neglected the Word of God. Ano nangyari? Unti-unting namamatay yung spiritual growth mo. Nakabuelo ka na eh. Okay? So are you paying close attention? Speaking of neglect, let's go to our next point. Number 2, makikita natin, there's a warning against neglect. May warning. Let's read verse 2 and 3. Okay, sa Tagalog, babasahin ko muna. Ang mensaheng ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. At tinutukoy niya dito yung mensahe ng anghel, yun yung law, yung Torah, yung Old Covenant. Nung Old Testament, may mga revelation ng Diyos, may salitaan Diyos sa bansang Israel. Sa pamamagitan ng anghel, ibinigay ang batas ni Moses. Okay? Ang batas ng Diyos kay Moses ay pinatupad sa bansang Israel. At ang lahat ng mga tao na hindi sumunod dito, alam naman natin yan. If you read the Old Testament, if you read the first 5 books of the Old Testament, makikita nyo, grabe naman si Lord. Nagkamali lang nung small detail, sinunog, pinatay. Sinalo lang yung Ark of the Covenant, namatay. Nasumpa si ganyan, hindi lang naniwala, sinumpa si ganito, grabe naman. Nagtago lang ng mga accursed thing galing sa Jericho, pinatay na si Achan. So ang daming mga tao na hindi sumunod, they neglected and ignored the seriousness of God's word. And what happened to them? They experienced the consequences of their disobedience. So sabi dito ng author, kung yung mensahe, for if the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received just retribution, yung parusa, just punishment, how shall we escape if we neglect such a great salvation? So pinapaalala again ng author, balikan nyo na lang, sabi niya sa mga audience niya, sa mga Hebrews, sa mga Jewish Christians. Okay, gusto nyo talikuran yung salvation nyo kay Christ at bumalik, gusto nyo i-neglect yan, tingnan nyo na lang. Noon nga noong Old Testament, yung revelation doon sa Old Covenant, grabe, seryoso talaga ang Diyos. Kapag sinabi niya may parusa, mamamatay ang tao, dapat parusahan, pinaparusahan talaga yung mga hindi sumusunod, yung mga hindi nananampalataya. Ganon kaseryoso yung Old Covenant. Ngayon, nasa New Covenant, ano iniisip natin? Ay, mas maluwag? Ay, mas may grace? Ay, hindi kapatid. Kapag mas nineglect mo, kasi si Christ ay mas higit kay Moses. Si Jesus ay greater than the Old Covenant. Yung New Covenant is greater or better than the Old Covenant. Kung itong covenant natin, in our relationship with Christ, yan ang ine-neglect mo, mas lalong matindi ang parusa. Noon nga, walang nakaligtas Tapos iisipin natin, nasa New Covenant tayo. Once na saved naman, always saved. So pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Importante naman, nasa church ako. You neglected your time with the Lord. You neglected your salvation in Christ. There's a warning. Kung totoo yun at nangyari yun sa isang mas mababang revelation, how much more, gaano kaya lalo katindi ang consequences kapag nineglect mo ang mas makapangyarihan, mas better, mas greater na revelation sa pamamagitan ng gospel ni Christ. Nakakatakot. Think about the seriousness of obedience during the Old Testament. At wag nating isip, wag mong ilagay sa isip mo yung deception na, New Covenant naman mabait ang Diyos, forgiving si God, binayaran ni Christ lahat, He died on the cross for my sins, so I can sin again and again. I can neglect what Christ has done. Pwede kong baliwalain yun. Naku, nagkakamali ka. Don't ever think na pwede mong talikuran and anytime pwede kang bumalik, talikod, balik. Lulubog, lilitaw. Di ba? Yung kinakanta lagi ni Utoy yun Si Utoy. Hindi pwedeng ganun tayo sa buhay Kristiyano, lulubog, lilitaw.
andyan, tapos mawawala. What are you doing? You're neglecting a great revelation. Pinabaliwala mo. At mas nakakatakot ang consequence. I challenge you, you read Genesis hanggang Deuteronomy. Tuloy nyo na, lahat ng Old Testament, yung mga narratives doon, makikita nyo, grabe. Dahil lang dito, pinatay ng Diyos ang libo-libong tao sa Israelites. Maraming mga nilibing na lang sa disyerto, hindi nakapasok ng promised land because of disobedience. Because of neglecting the Word of God. Because of neglecting the revelation of God through Moses. Paano pa tayo kung ine-neglect natin ang mas greater revelation ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ? Jesus is superior than angels. He was superior than Moses. So ang pinakamalaking temptation po na kinakaharap ng simbahan at lahat ng mga professing Christians is the temptation to neglect. We neglect what the powerful Son of God has done for us. We forget that God is working for us. We simply neglect everything. Hindi naman natin nire-reject. Magkaiba nire-reject. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi. Yun na nga ang problema. Yung neglect, hindi mo siya namamalayan. Mas okay pa nga yung alam mo, nireject mo talaga kaysa yung naniniwala kang ligtas ka, tapos hindi mo namalayan, nalayo ka na pala sa Panginoon, natangay ka na pala. At wala ka na pala sa faith. We're not willfully rejecting the Lord in our hearts, but we do everything else and desire everything else rather than have a passion for Christ. Meaning, you're neglecting Christ. Paano kung nalalaman, Pastor, that I am neglecting Christ in my life? Isipin nyo na lang, mas may time ka pa sa cellphone kesa mag-pray. You're neglecting Christ. Mas excited ka pa sa bagong series sa Netflix. Uy, napanood, mas sinishare mo pa nga kesa sa gospel. Mas passionate ka magkwento sa mga na-experience mo at napanood mo at naranasan mo. Mas excited ka, mas may joy ka sa trabaho mo, sa negosyo mo. Mas hinahanap-hanap mo pa yung paglalaro mo sa computer games, sa mobile games. Mas binibigyan mo ng time do. Mas gusto mo pang basahin yung mga notes ng mga nag-aaway. Di ba? Yung mga status nila kaysa sa status mo bilang Kristiyano. You enjoy resting, sleeping. You enjoy being entertained by the world. And that only shows that those things are more important than your salvation. Mas pinaglalaban mo pa yung maling tao kaysa sa Diyos. Mas pinaglalaban mo pa yung relasyon mo sa tao. Yung trabaho mo, nilalaban mo, pumapasok ka, inaagahan mo, kahit ayaw mo, tamad ka. Talaga pumapasok ka, babangon ako para sa pamilya ko, para talaga sa mga anak ko, gagawin ko lahat, para kumita, okay yun Walang mali doon. Tama po yun. Pero ikaw nakakaalam, kapatid, kung ano na ang mas importante sa'yo. Pinapakita lang po natin na handa tayong gawin lahat para sa mga bagay na yun. Pero pagdating kay Jesus, no effort at all. Basta naka-attend ako Sunday, okay na yun. Dapat magulat tayo sa mga desisyon na ginagawa natin. The problem is that we lose our sight of the beauty of Jesus Christ. Our sense of being in awe, our sense of being amazed of Jesus Christ. We would rather enjoy the world rather than enjoy Christ. Mga kapatid, we neglect things that we think are not important. Amen? Ulitin ko po. Madalas,
Yung mga bagay na hindi mo binibigyan ng atensyon, iniisip mo, hindi na mahalaga yun eh. So isipin mo ngayon, ano ang mga bagay na nineglect mo? Again, salvation is not just an event, it's a process. A great salvation does not mean na parang pwede mo itong i-neglect. It requires ongoing attention. It requires continuous obedience. Neglect is not harmless, but it has eternal consequences. Sipin nyo lang po yung garden nyo, yung mga halaman mo sa paso na inaalaga-alagaan mo. Kapag hindi mo na po ito nabigyan ng attention, ng time, yung mga kinakausap pa yan uy, nagtatampo na yung halaman ko. Okay ka lang dyan. Kinakausap pa yung mga yan, di ba? Nakalimutan. Nalanta. Kinain ng peste. Nasayang yung ganda ng garden mo. Alam niyo po yung kaluluwa po natin ganun din. Pag pinabayaan mo ito, yung spiritual life mo, it leads to spiritual decay. So question, are you neglecting your spiritual life? Small neglects. Ano yung mga small neglects? Skipping prayer. Ignoring the Word of God. Avoiding fellowship. At magpapatong-patong na yan. Ayoko muna umattend. Next time na lang. Di muna ako magpipray. Ayoko muna magbasa ng Bible. Next week na lang. So, akala mo, isang araw ka lang nakamiss ng pagbabasa ng Bible, pero hindi mo naman isang linggo na, isang buwan na, 6 months na, isang taon na, hanggang sa... Buksan po natin ang book natin sa Book of Genesis. Ay, New Testament ba yun? Di mo na alam, di mo na kabisado. Diba? So, di mo napapansin. Yun yung mga maliliit na neglect natin sa buhay. So, what are those things that you have neglected in your spiritual life? Yung mga maliliit na yun, nakakala mo wala lang, yun ang unti-unting maglalayo sa iyo sa Diyos. Don't be a complacent Christian. Do not neglect your spiritual life. Number 3, makikita natin, the author talks about the greatness and certainty of salvation. Sabi niya, hindi pwede i-neglect nyo ito. Hindi pwedeng pabayaan nyo ito. Bantayan nyo. Pay attention. Give your attention to your salvation. Okay? Kasi yung mga hindi na nampalataya, pinarusahan sila. They receive just punishment. How will we escape? Verse 3, how will we escape if we neglect so great a salvation? After it was at first spoken through the Lord, it was confirmed to us by those who heard. So, yung sinasabi niya, it was confirmed to us by those who heard in verse 3. Ang tinutukoy niya doon, sinasabi din, maaari, itong author na ito ay may nag-share lang din sa kanya ng gospel kung kaya siya inaligtas. So, pwede na siguro natin burahin na si Paul ang nagsulat nito. Kasi si Paul, he received a direct revelation from Jesus Christ on his way to Damascus. Wala nag-share kay Paul. May nag-confirm si Ananias. Pero maaari, yung author, sinasabi niya, napakinggan ko lang din, may nag-share lang din sa akin, maaring apostol, or maaring disciple, or leader ng church. So it was first declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness. Ibig sabihin, sabi niya, yung kaligtasan na ito, pinatunayan naman ng Diyos na totoo na may security talaga sa kanya, na totoo at tunay yung gospel. Bakit? Makikita natin ang signs, wonders, miracles, and gifts of the Holy Spirit. Verse 4, God also testifying with them, both by signs and wonders, and by various miracles, and by gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So, the gospel is not a second-hand story or isang hopeful philosophy na po pwedeng totoo, pwedeng hindi. No. Because it was first declared by Jesus Himself. At kinonfirm ito ng mga eyewitnesses. Maari kasi na yung mga Jewish Christians na sinusulatan ng author ng Hebrews ay mga second-generation Christians.
Kumbaga, hindi nila talaga inabot si Jesus na buhay. Maaring nabahagian na lang sila ng gospel ng mga apostles. Okay? Hindi na nila inabot yung life ni Christ on earth. Umakyat na-resurrect na si Christ, umakyat na siya ng langit. Okay? Yung buhay ni Christ na talaga nakasama sila, nakita ng mga tao face-to-face si Christ. Mga first generation. Ito, mga second generation na sila. So, nagre-rely na lang sila doon sa eyewitness testimony, yung mga patotoo. At yung mga himalang nakita nila. So, kagaya natin, pagkamat hindi man natin nakita si Christ, pero alam natin, totoo yung kaligtasan at yung balita at yung salita ng Diyos na naipangaral sa atin. Bakit? Kasi may kapangyarihan. Ang unang-unang kapangyarihan at unang-unang himalang naranasan mo, yun na bago ka eh. Isipin mo, himala yun eh. Dati ayoko naman to. Ayoko ng Word of God. Ayoko umaattend ng church. Wala akong desire sa mga bagay na patungkol sa Diyos. And suddenly, I encountered Christ in my life at biglang nagkaroon ako ng panibagong desire. Doon palang himala yun eh. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Binago ng Diyos yan. Paniwala mo. Binabago pa. Pero di ba, nakita nyo naman? Tingnan mo, nasa church kayo yan. Nagpapatuloy. Isipin mo na lang, nasan ba dati yan? Wala naman, anong ginagawa niyang paglinggo? Wala, sa bahay lang yan. Patugtog ng lubi-lubi-lubi. Di ba yun? Payos-yosi. Yung iba dito, siguro may hawak ng manok, pagsabong. Iba nagtatrabaho. Nasa mall, family day. Ngayon, nasa church, naglilingkod sa Panginoon. That's a miracle. Amen? Isipin mo din dati mong buhay. Bakit may desire ka ngayon na magpakalalaki? At magpakababae na? At ba't gusto mo nang ayusin ang relasyon nyo ng kalibin mo at magpakasal na kayo? Bakit? Bago na yung desire mo. You have now a desire to obey God. That's a miracle kasi binago ng Diyos ang puso mo. You started forgiving people who have hurt you. You released forgiveness. You're more considerate. You have the patience. You have love. Nakikita yung bunga ng banal na Espiritu. You're serving in the ministry. You're giving to the kingdom of God. Those are wonders. Those are miracles. At doon pa lang masasabi natin at talagang buhay ang Diyos na gumagalaw sa buhay natin. At itong gospel na ito, ang talaga nagbago sa atin. So, ganun din sa part nila. The apostles and the miracles authenticated the gospel that was preached to them. Sa pamamagitan ng gifts ng Holy Spirit, nakita nila, yung pagkilos ng banal na Espiritu, may mga masakit, gumagaling. Andun yung kapangyarihan ng Diyos. Yung po ang purpose ng mga signs, wonders, and miracles at yung mga giftings ng Holy Spirit. Ang pinaka-purpose niyan, hindi para maging sikat tayo. Tandaan po natin to kung meron tayong gifts na tayo, pag naglehens tayo, gumagaling sa may sakit, okay? At merong mga miracles tayo na i-experience, mga himala, yun ay dinesign at ang intended para i-confirm ang gospel. So, dapat, kapag magpa-perform tayo ng miracles at magpa-perform tayo through our gifts, kailangan mai-preach muna ang gospel. Kasi yung gospel, i-validate yon ng kapangyarihan ng Diyos na nakikita sa atin. Kaya nga kapag may mga demonized, lumalayas yung mga demonyo, at nakikita yung pagkilos ng Diyos at nadideliverance yung tao, dapat na i-share yung gospel sa kanila. Kasi doon nila mapapatunayan talagang buhay ang Diyos at makapangyarihan ng Diyos. Kaya po, ang miracles, they do not exist for their own sake. Kaya may miracles, ang sabi ng Bible, signs will follow those who believe. Magpapalaya sila ng demonyo, sila ay magpapagaling na may sakit. They will perform miracles, signs, wonders will follow those who believe. Okay? So, ang miracles, they confirm the truth about the identity and the work of Jesus Christ. So, napatunayan na sa atin eh. Totoo talaga ito. Convinced ka ba? Tanongin mo nga yung katabi mo, convinced ka ba? Na totoo yung gospel?
Kasi hindi pwedeng, di tinuro lang kasi. So wala akong choice, pinaniwalaan ko na lang. Hindi, ikaw dapat mismo, alam mo sa sarili mo, totoo to eh. Buhay ang Diyos eh. Binago talaga niya ako eh. Naiintindihan ko yung kaligtasan. Totoo yun, namatay talaga si Jesus eh. Oo, sa isip-isip mo, kwento lang yon, hindi natin alam kung totoo talaga. So ako, go with the flow na lang eh. Hindi, ikaw ba talaga, do you have that conviction about the gospel? Kasi, isipin na lang natin, a greater word brought by a greater person, having greater promises, will bring greater condemnation if it is neglected. Kung yung revelation ay makapangyarihan, mas makapangyarihan pa dun sa nauna, sa Old Covenant, at ang nagpahayag nito ay mas makapangyarihan pa, at mas higit pa ang mga pinapangako niya. Kapag itong mga bagay na ito, tinalikuran mo, mas matindi ang consequence. Kung grabe ang consequence ng Old Testament, yung mga tao na nasa New Covenant, nasa Covenant of Grace, if we neglect Christ, mas matindi ang consequence nito. And when we consider something great, kapag alam mo mahalaga ang isang bagay, if you know something is valuable, what do? You pay attention. Binabantayan mo. Hindi mo pinapabayaan. Cellphone mo, magkano yan? 80,000? Cellphone ko, saan na yun? Cellphone ko. Yung Bible mo, bigay lang. Saan yung Bible mo? Hindi ko nga alam eh. Baka may nagbasa na nun. Saan mo naiwan? Sa church? Okay lang, balik ko na lang pag Sunday. Pero yung cellphone, pag naiwan, saan yung cellphone mo? Naiwan sa church? Balikan natin, Kuya Alvin, buksan mo nga yung baka may kumuha valuable eh, di ba? So, namumutla ka na. Pero yung Bible mo, hindi mo na makita, wala lang, di ba? Parang, wala lang. Yung maganda yung Bible, dapat bumili din kayo ng sarili niyong Bible talaga. Para ipahalagahan nyo. Tandaan nyo to yung mga mahilig sa libre, hindi mo masama magpalibre. Pero lahat kasi ng mga bagay na libre nyo natanggap, minsan hindi nyo pinapahalagahan eh. Tama? Yung mga bagay na alam nyo, wala naman masyadong value, you neglect, you ignore. So if we do not consider something great, nagiging complacent tayo, we do not commit to that specific agenda. So kung nakikita mo, hindi naman great ang ministry, you neglect Christ, you neglect the beauty of Christ, you will not commit your life to Christ. So, pinapakita dito, the authority and the certainty of the gospel. It was confirmed, itong salvation na ito ay confirmed ng signs, wonders, at kapag nineglect mo ito, hindi lang ito isang kamangmangan, kundi isang malaking peril or danger sa buhay ng mga tao. Sipin mo na lang, sayang, merong mayaman tao at nagsabi sa'yo, sabi nung isang mayaman tao, for example, si Henry C., meron pala siyang last will testament at nakasulat doon, Roa, bago mamatay si Henry C., ikaw ang nawawala kong apo. At lahat ng aking mga kayamanan, wala akong tiwala sa mga tunay kong anak. Ikaw na anak ko sa labas. Walang nakakaalam nito. Sa'yo ko ipapamana ang buong franchise ng SM. Sabi ni Roa, yaman na yan, okay lang. Okay naman na ako dito. Work naman ako eh. Diba? Ano ba sabi dyan? Kailangan mo lang pumunta dito sa address na ito at pirmahan mo para makuha mo na yung mana mo. Pupunta ka daw sa Makati, ganyan. Sabi ni Rawa, huwag na, tayo punta doon, Jela. Kaya kong kitain niya, tatayo ko ng SM ko. Nineglect niya yon. Hindi ba sayang? Yung invitation na yun. Sabi mo nga kay Rowa, sayang, Rowa. Sayang. Di ba? Sayang.
Christ disciple C. Wow. Apo pala ni Henry Cito, no? So, sayang, marami tayong mga bagay kapag hindi natin nakikita yung greatness nito, sinasayang natin. Yung ministry, kaya nga pinapabayaan mo kasi hindi mo nakikitang mahalaga eh. Yung gampahan natin sa Panginoon. Ganun din. Therefore, if we neglect something, we probably do not consider great. So, if your salvation, ang tingin mo sa salvation, parang wala lang, parang libre lang, inabot lang kasi. Isipin mo, balikan mo, baka nakakalimot ka. You were saved by a great Savior. Okay? You are saved at a great cost. Malaki ang binayad. Malaki ang pinambayad. You are saved from a great penalty. What's the penalty? Eternal suffering. And you were saved by a great Savior at a great cost. What's the cost? The life of Christ. He died on the cross for you. And you neglect your salvation. The reason, again, many neglect their salvation is because they never see it as salvation. Ano po ba ibig sabihin ng salvation? Akala kasi nila, ang salvation ay parang wala lang, tinanggap ko lang siya. Ang salvation po, ang ibig sabihin nito, ikaw ay sinalba. Mamamatay ka na. Paimpyerno ka na. Wala ka ng pag-asa kahit anong gawin mo. Wala kang pag-asa. Hindi ka na magbabago. Lugmo ka na sa kasalanan. Ni-rescue ka ni Jesus. Inahong ka. Papunta ka na ng hukay. Nasa kamatayan ka. Dinala ka sa liwanag at buhay at katotohanan. Kaya ka nandito, kaya ka may joy, kaya ka may assurance, may security, na kahit mamatay ka, alam mong sa langit at sa presensya ka ng Diyos mamamalagi kasi dahil sa ginawa ni Kristo yun. Kundi dahil kay Kristo, walang pangakong ganun sa'yo, walang nag-aantay sa'yo, takot, kaparusahan sa impyerno, kamatayan, walang mapupunta ng langit dahil nagsimba, hindi. Dahil to lahat kay Christ. So you are saved by a great Savior, you are saved by a great cause, you are saved from a great penalty. You have been rescued. Parang nasa nasusunog na bahay, kung hindi ka ni-rescue, ng mga bumbero o nung time na nagkaroon ng undoy, o nagkaroon ng matinding habagat, bagyo, baha, maaari namatay ka na. Pero may nag-rescue sa'yo. At buhay ka ngayon. Ganon po ang kaligtasan na meron tayo kay Kristo. Huwag natin baliwalain. Amen? So, recognize the authority of God's Word. Let us respond with reverence and commitment. Huwag baliwalain to. Panghawakan ng gospel. Panghawakan ang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Huwag mong mali-maliitin na lang. Minsan habang tumatagal sa church, tumatagal sa ministry, kabisado ko na eh. Jesus died on the cross. Yeah, minsan I really suggest you kahit matagal na kayo, you attend New Life retreats. It's very refreshing. Kahit sa aming mga staff, lecturers, nare-refresh kami and we are refreshed. Ito pala yung ginawa ni Jesus. Masyado akong busy sa church, nakalimutan ko, grabe pala yung ginawa niya sa akin. And then you experience that you're being encountered by Christ. Again, nasasariwa ito. Every day, dapat hingin mo, Lord, gusto ko po ng fresh experience ng beauty at ng pag-ibig mo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo para sa akin. Lord, give me an understanding of the gospel. Hold tight. Hold fast to the gospel. So, to summarize, what is God's message to complacent Christians? Ano ba mensahe ng Panginoong Hesus? This is our message for this morning. Neglect leads to slow decay. Hold tight to Christ and walk His way. Ang lahat na nagpapabaya ay unti-unting napapalayo. Kaya dapat po tayo kumapit mabuti sa pananampalataya natin kay Christ. Wala tayong magagawa. Mananampalataya ka na lang kay Kristo.
manatili ka. Lakaran mo ang daan. Lakaran mo ang katotohanan. Lakaran mo ang buhay ni Kristo. Inayos ka na niya eh. Kapatid, inayos na ni Lord lahat. Okay ka na. Tatalikod ka pa. Pababayaan mo pa lahat. So, brothers and sisters, Hebrews chapter 2 verse 1 to 4 is not just a warning na dapat nating basahin. It's actually a wake-up call na dapat nating seryosohin. Again, this text is not written to unbelievers, but to believers in the church. To you, to me, to anyone who has heard the gospel and is in danger of denying it, not of denying it, but of neglecting it. Maybe you're not denying the gospel, but you're neglecting the gospel. That's also dangerous. So pay close attention to what we have heard, that we may not drift away. Spiritual drift is real. At unti-unti po ito. It doesn't look like rebellion. Ano itsura ng spiritual drifting o yung pag-drift away? Prayerlessness. Missing church here and there. Reading scripture less and less. Dati bumabasa ka pa ng mga 10 chapters, 5, 2, verse na lang. Ngayon, wala ka nang binabasa. What else? Becoming more comfortable with sin. Yan. Hindi ka na tinatablan ng conviction. Kampante ka na. Okay lang yan. Naiintindihan naman ni Lord eh. Okay lang to. Nagkakasala tayo. Okay lang yan. Re-repent ko na lang. What else? You're losing your urgency to share the gospel. Ayaw mo na mag-share ng gospel. So, hindi ka naman nawawala sa Panginoon in just one big decision eh. Nawawala ka sa Panginoon in thousand small decisions. Decision not to pray today, decision not to read the Word of God today, decision not to attend church today, decision not to show up in your D groups, in your life groups, decision na wag mo na bigyan ng panahon ang lahat ng mga tungkol sa Panginoon, bigyan mo na ng time ang pamilya, ang trabaho, ang sarili. Okay naman yun, pero you're going to neglect Christ? So we will drift away if we neglect Christ. So God is warning every one of us. Kasama po ako. It can happen to everyone. Sabi ng Bible, if you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Yung mga tao na iniisip na, this message is not for me. I'm spiritually okay. I'm spiritually mature. Yung mga tao na iniisip nila, okay sila, at walang mali sa kanila, yun yung madalas nagiging complacent at yun yung mga bumabagsak. So don't think you're standing firm. Always check your spirit. Ay, hindi to para sa akin itong message ito. Para kay ganyan yan. Para kay ano yun. Mas dapat marinig niya to eh. Ay, nandiyan ba siya? Ay, sayang. Na-miss out mo na yung revelation sa'yo. So God is lovingly warning us before it's too late. Baka magulat ka na lang, wala na ako sa faith, wala na ako sa church, nalayo na ako sa Panginoon. Ligtas pa talaga ako. So, what should we do? Number one, I have four. 3 plus 1, 4 pala. I have 4 applications para sa ating lahat. Number 1, regularly check your spiritual life. Check mo lagi. Check mo mabuti. Okay? Ask yourself, am I closer to Jesus today than 6 months ago? Or pareho lang? Or nabawasan pa nga? Am I more passionate about His Word and His people, His mission? If not, wag mo i-ignore. It means you're drifting away. Number 2, re-anchor your soul in the Word. Re-anchor, baka hindi ka na naka-anchor. So kung napabayaan mo ang regular time mo sa scripture, sa prayer, magsimula ka po ulit. Re-anchor. Hindi dahil
para ma-earn mo ang love ni Lord, kundi it keeps your heart connected to God. God already loves you, pero minsan kaya hindi mo maramdaman kasi you're not connected. You're not spending time in prayer. Nisip mo tuloy, galit si Lord sa'yo. Parang wala ka na mo kung maiharap sa Panginoon. The problem is, you're no longer connected. You neglected that access to the presence of God. So set a daily time, start small. Di naman kailangan, grabe, 5 hours prayer. Di naman kailangan laging ganun. Simula ka manalangin ulit. Pagkagising mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Talk to God. Bago ka matulog, start small and be consistent. Hindi naman ito patagalan, pahabaan. 15 minutes na quiet time, mas okay na yun kaysa wala. Simula ka sa maliit. At habang na-enjoy mo yan, tatagal ka ng tatagal dyan. Mabibitin ka na sa 15 minutes, sa 30 minutes. Be consistent. Tuloy-tuloy mo. Number 3, recommit to the church. Don't drift alone. We need each other. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Huwag nyo kantahin. Sabi ko, sabihin lang. Kailangan kita. Sabi mo ulit, kailangan mo din ako. Kailangan natin ang bawat isa. Amen? Tandaan po natin, we need each other. We should make gathering with the body of Christ non-negotiable. Pag may pasok ng linggo, sorry, magre-resign na po ako, boss. Hindi pwedeng mapabayaan ko ang spiritual life ko. Hindi po pwede ipagpapalit ko. Kahit taasan nyo pa po sahod ko, magkano po ba? 200,000. O Hindi pa rin, boss. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Non-negotiable po ang Sunday ko. Hindi ko po ipagpapalit yan. Kung may opportunities na dumarating at mawawala ka sa church, non-negotiable. Hindi ko pagpapalit ang church. Hindi ko pagpapalit ang spiritual life ko. Hindi ko pagpapalit si Lord. Kung di ka makaka-attend ng small group, hindi ka makakapag-serve, wala ka na makakausap na Christian, wala na magdi-disciple sa'yo, huwag mo pagpalit yon. Kasi doon magsisimula ang paglayo mo sa Panginoon, sa pananampalataya mo kapag lumayo ka na sa community of believers. And lastly, return to the cross. Above all, return to the great salvation that is offered by Jesus Christ. Hindi po tao ang gumawa ng gospel na ito, but the Son of God Himself. And it's too great to ignore and too true to neglect. So friends, families, brothers and sisters, matindi po ang hatak ng mundo. Matindi ang hatak ng kasalanan. If you're not pursuing Christ actively, you're already drifting away. Mamili ka. Drift away or draw near. You neglect or you engage. You ignore or you respond. Huwag po tayo maging passive. Maging passionate tayo. Huwag mo i-delay ang pagsunod mo sa Diyos. Kung may sinasabi si Lord sa'yo na gawin mo na. Huwag mo na patagalin. Kasi habang pinapatagal mo obedience mo, lalong tumitigas ang puso mo. So don't drift away. Don't wait. Anchor your soul in Christ starting today. Pwede ba natin maging decision yun sa umaga na ito? Can you make a decision today? Lord, I'm gonna anchor my life to you. Lord, tinatangay na po ako. Papalayo na po ako ulit. Natatakot po ako kasi hindi na po ako nakakapag-pray ulit at parang hindi ko na maramdaman yung joy ng salvation. I'm in the church, but Lord, I know my heart is far from you. I'm trying my best to pray, to worship, to be in the fellowship, but Lord, I know that my heart has drifted away. Lord, I want to make a decision. I want to anchor my life to you again. Sino magdi-decide nun ngayon? Come on, just lift up your hands to the Lord. Come on, let's all stand up. Let's make this a prayer, a commitment. Lord, I want to anchor my life to you. Come on, lift up your hands to the Lord. Close your eyes.
Lord, we are here and we know that you have spoken into our hearts. You are calling us, Lord, to respond with urgency. Panginoon, tinatawag mo po kami. Dahil alam namin, Panginoon, marami sa amin, maaaring unti-unti nang nalalayo. And we just ask, Lord, your Holy Spirit, convict us, each one of us. Kung mayroon mga tinatagong mga kasalanan, mga galit sa puso, mga bagay na nagpapabigat, mga hindrances sa aming spiritual growth, lahat ng pumipigil sa amin upang patuloy kami lumago, Panginoon, isinusuko po namin ito. We surrender to you everything. And we just commit to you again. May I ask the worship team? Lord, we want to commit our lives to you. Come on. Keep your eyes closed. Every head bowed. Taas po natin ating mga kamay as we surrender, as a sign of surrender. Lord, we commit our lives to you again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's sing this song and make this your prayer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Thank you, Jesus. Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in Come on. you. Yes, Lord. And I will live in all your ways, in all of your ways, your promises, your promises. Yes, Lord. Forever. Yes, Jesus, we hold on to you. Yes, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong.
Just follow this simple prayer. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin po natin, Panginoon Diyos, salamat po sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa akin. Panginoon, humihingi po ako ng tawad. Kung aking binaliwala ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Patawarin niyo po ako kung pinapabayaan ko ang aking spiritual life. Forgive me, God, for being complacent, for neglecting your word and your promises. Today, I commit my life. Once again, I commit my heart, my mind, my soul, my decisions, my emotions, my dreams, my plans. Lahat po ng ito ay itinatalaga ko at ikinocommit ko sa inyo. Help me, O God, to walk your way. Help me to not neglect your promises, to not neglect your Son, Jesus, in my life. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, we thank you for your word today. We thank you that you have spoken into our hearts. Truly, that neglect leads to slow decay. That is why we must hold tight to Christ and walk His way. We know you are calling us to anchor our life again, to commit our life again. Nakikita niyo po ang bawat isa narito. Itinatalaga po namin ang aming buhay. Gamitin niyo po kami. Help us, Lord God, to live for your purpose, for your will, and for your glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless you all.